Totoo. Nag-build ako ng 100 million peso business tapos nag-quit ako. And today, for the first time ever, ikikwento ko sa iyo kung bakit ako nag-quit. Siguro kilik mo tong video nito kasi nasa isip mo is curious ka. Bakit may tao willing mag-quit sa ganyang level ng success? Sa totoo lang, tanga lang ang gagawa nun. At hindi lang yan. I-explain ko rin sa video na to yung mga life-changing lessons na natutunan ko during my 2-year na pahinga. At yung mga lessons na hindi mo maririnig sa ibang mga motivational speakers kasi sa totoo lang, ayaw nilang aminin to yung totoong dark side ng success. Binuild ko yung empire ko online. 8 figures na marketing agency na merong multiple na international client na nagbabayad ng million sa akin every month. Plus, meron akong 25,000 plus paid student sa aking digital product. You do the math kung magkano yung kinikita ko doon. In short, multiple 9-figure business ang meron ako as a young founder. At na-feature na rin ako sa major traditional media dito sa Pilipinas at na-invite din ako sa multiple podcasts dahil interested sila marinig ang story ko on how I built this empire in my early 20s. From scratch na nagawa ko to na wala akong magulang na sobrang yaman at nagawa ko to without connections at nagawa ko to without capital. Pero wawarningan lang kita. Hindi ito yung typical na success story na naririnig mo sa iba. Hindi ito yung mag-grind ka lang, gawin mo yung pinaka-best mo hanggang mamatay ka na motivation. Ito yung masasabi kong real talk lang. Ano yung mangyayari after mo makuha yung success o yung goal mo? Para maintindihan nyo kung bakit muna ako nag-quit, is kailangan nyo muna malaman kung paano ba ako nag-start. Explain ko lang sa'yo in just 2 minutes. Mabilis lang to pero sobrang important to sa story ko mamaya. So nag-start ako ng e-commerce way back high school pa lang ako. Yung mga classmates ko, nag-Dota, nagka-Counter-Strike, ako ang ginagawa ko. Nag-import ako ng products from China, binibenta ko online at doon ko nakuha yung first million ko. Tapos during pandemic, napunta ako sa lowest point ng life ko. Why? Kasi literal zero money. Kasi in-underestimate ko yung time frame ng COVID. Sabi ko sa sarili ko, akala ko 2 weeks lang to or 2 months lang to. Di pala, 2 years. Ubus ang savings ko kasi anong nangyari? From millionaire to zeronaire in months. Kasi sa totoo lang, yung pinaka-challenging moment sa buhay mo, doon ka talaga matututo ng mga basic stuff. Like for me, doon ako natuto mag-save. At doon ko na din natutunan at natuklasan yung selling services online. At doon ko na rin create yung first digital middleman business. Na walang capital, di mo na din kailangan ng skills at ng experience. At ang nangyari noon sa digital middleman business ko is, first client ko, nakuha ko ng 70,000 pesos per month. After nun, 3 months, naging 300,000 pesos na per month. After 6 months is multi-8 figures contracts na. Plus, binibigyan pa ako ng business percentage ng net income nila. And then after that, nag-build ako ng first digital product ko, ST online program ko. And then I started the content team. And then tinuruan ko yung ibang tao kung paano nila i-implement itong sistema na ginagamit ko sa digital middleman business. And then grabe yung response nila. Millions of views sa free tutorial ko, and then 25,000 students na nagbayad doon sa paid program ko for a few months only. Lahat yan, no paid ads, all organic. Pure na value-driven content lang. Tapos, ang nangyari doon, pinasikat ko pa yung diploma or diskarte na trend online. And then, I invited other millionaires and even billionaires para itanong yung same question na yun. Diskarte o diploma? Diskarte o diploma? Diploma or diskarte? Diploma o diskarte? Sa una, may nag-viral. First viral video, 100K. Naging 500K. Naging 1 million. Naging multi-millions hanggang boom. After 6 months, more than 100 million views every single month. At siguro naalala nyo naman yung moment na yun. Kada scroll nyo sa social media nyo, is puro pag bumukha ko yung nakikita nyo. At alam mo ba na nakakairot pa siya minsan. Pero, marketing is still marketing. Ang nangyari, from nobody to somebody in less than a year. At nangyari nun, yung peak ko o yung kasikatan ko is 2023. Sobrang sikat talaga ako nun. Nakakuha ko ng malupit na fame, attention, money, houses, cars. Every week may interview, may feature, may business deal. Ang daming pumapasok na magagandang opportunities sa akin. At dahil dun, feeling ko kaya ko na bilhin lahat ng kahit anong gusto ko. Kahit anong gustong kotse ko. Cash.
May gusto akong bagong gadget, swipe ka lang dyan. Gusto mo mag-travel, wala kang pakialam, book mo kagad. Pero sa totoo lang, ito yung hindi nila sinasabi sa'yo about sa mabilis na success. Fast success builds ego. Sa totoo lang when you are young and then suddenly, boom, naging mayaman ka, mawawala talaga yung humbleness mo. Hindi mo mapapansin pero paunti-unti ka nang nagbabago. At ayun yung nangyari sa akin. Yung content ko became more about flexing rather than helping. Yung intro ko pa nga sa YouTube ko, "Hi, I'm Franklin Miano, owner of 10 businesses online, multi-millionaire at 23 years old." Ganun ako kayaman dati. Kumbaga, validation kagad yung hanap ko sa mga tao. At nafe-feel ko na need kong improve something or anything to anyone. Looking back, nakikita ko ng maliwanag na during that time na bulag ako ng success. At sa totoo lang, yung pinanakakatakot doon is sobrang successful mo at sobrang bata mo pa lang noon. Ang nakakatakot doon is nagiging target ka. Hindi lang nagiging target ka lang ng mga basher online, pero ng mga masasamang tao in real life. Kaya dahil doon, something happened. One night na may nangyari na it completely changed everything for me. Na sa sobrang grabe ito nangyari sa akin is hindi ko pwedeng i-detalye sa inyo ngayon kasi sa totoo lang is until today is may ongoing investigation pa yan sa PNP at sa NBI. Yung friends and family ko lang ang nakakaalam sa full details nito. Pero what can I say is sa inyo is yun pala yung magbabago ng buhay ko. Yung akala mo sa action movies mo lang mapapanood yung mga ganyang mga senaryo. Akala mo sa John Wick mo lang siya mapapanood. Pero nangyari sa akin in real life. That event forced me to pause. Ito, napilitan talaga ako ng tumigil. Like, bigla, boom, wala na agad. Kailangan ko muna huminto at i-reassess lahat ng mga nangyari. Kasi sa totoo lang, ano pa ba yung point ng success kung wala ka namang peace? At ano din yung point ng millions of pesos kung hindi ka naman makatulog na mahimbing sa gabi? By the way, if you're getting value from this, real talk lang, subscribe ka sa YouTube channel ko. Kasi simula ngayon, every single week, isi-share ko sa iyo yung mga lessons from my journey at yung totoo na wala ng filter. Now, babalik tayo sa video. So ang tanong, after that, anong ginawa ko for the past 2 to 3 years na walang content? Una is nag-focus ako sa personal development. Kung makikita nyo, nabawasan ako ng 15 kilos. Not for content, not for anyone, but for myself. Nag-gym ako 3 to 4 times a week, proper diet, at ginawa ko yung mga maayos na routines, maayos na habits, maayos na sleep schedule, 10 p.m. na tulog, 5 a.m. ng gising. Ayun yung mga basic na napabayaan ko during my grind era noong mga 2021 to 2023. Kasi akala ko noon, natutulog ka 8 hours? Week? Pero yung akala ko dati, akala mo kapag dapat ang tulog mo lang mga 3 to 4 hours sa trabaho ka kagad, ganun yung grind, ganun yung hard work. It turns out na sobrang bullshit pala nung ngayon. Ang nangyari is pinapabayaan mo lang yung health mo at ayun yung totoong weakness mo. Siyempre after nun is nag-invest ako sa self-development. Nagbasa ako ng 100 plus books, podcasts about mindset, philosophy, business strategy at nag-enroll din ako sa multiple online courses at even yung mga courses na more than 1 million pesos per month na program. At nag-join din ako sa mga exclusive mastermind. At inimbita din ako sa 9-Figure Earners Club by a very special friend of mine. At nag-hire din ako ng personal coach ko for me para sa different areas ng buhay ko. At yung pera na kinikita ko, instead of buying more cars, ininvest ko na lang siya para sa internal growth ko. Kumbaga, nag-invest na lang ako sa travel and experience. Nag-propose ako sa wife ko sa beachfront ng 7-star resort sa Dubai. At nag-skydive ako doon habang pumapalakpak ang aking taba sa mukha. At tinry ko din yung highest urban zipline in the world at I traveled to multiple countries and explored local destinations. Pero hindi ito yung travel for Instagram or travel for flex. Ito yung travel for perspective. Para makita mo o makita ko kung gaano kaliit yung mga problema ko compared sa mundo. Yung travel para sa akin is nag-serve sa akin ng malaking realization nung ako yung nagpapahinga dahil it gave me meaning to life. There's a lot more of culture na need mong ma-experience sa ibang bansa na although hindi pa ako nakakapunta sa mga dream country ng iba, yung iba ginagawang kapitbahay lang, ganun sila kayaman, pero sa akin hindi ko pa siya nakatry. Pero ang point ko lang doon, di naman ako nagmamayabang na wow, traveler, nakapunta ka na sa ganyan.
Ang point ko lang dito na it served me yung mga travels na pinuntahan ko local, international. It gave me purpose na masasabi ko na there's a lot more na pwede mong ma-experience sa life. Na hindi lang puro trabaho lang ang purpose mo. Kaya ka binigyan ng buhay ng Diyos. Pero yung isa sa mga game changer is in-invite ako sa 9-figure club. In-invite ako sa exclusive mastermind, private event siya na invites only siya sa mga people earning more than 100 million pesos per year. So yung mga kasama ko doon, they are making as the same as me at maybe even more than 100 million pesos per month. At alam mo yung nahalata ako doon sa mismong event na yun is tahimik sila. Humble sila, walang flexing, walang validation seeking, just pure value exchange at genuine connections. Paano kita matutulungan? Paano ako matutulungan? At meron isang tao na nagsabi sa akin na hindi ko pwedeng makalimutan, na hindi ko rin makalimutan. Sabi niya sa akin, Franklin, masyado kang naging successful na mabilis. At alam mo ba, sobrang delikado niyan. Sabi ko, bakit? Sabi niya, slow success builds character and fast success builds ego. So take your time to build your character now before it's too late. At tinaman ako nun kasi lahat ng sinabi niya totoo, tagos yun sa puso. And after everything mga nangyari, ito yung mga life-changing lessons na natutunan ko na pwede kong ipasa sa inyo. Lesson number 1 is, real wealth isn't just about money. Ang totoong kayamanan na dapat na habulin mo is hindi pera lang dapat. Money, yes, isa siya. Pero hindi lang dapat money. Dapat money, health, relationships, peace of mind. Yan yung totoong wealth. Yan yung totoong kayamanan. I had millions of pesos pero nung nangyari yung pangyayaring yun, hindi ako makatulog na maayos. Meron akong kasikatan pero wala akong kapayapaan. So anong point doon? Nung nag-quit ako, nag-improve yung relationship ko with my family. My wife and I became more close and stronger. Nahanap ko rin yung mga totoong kaibigan ko na wala namang pakialam sa pera ko talaga. At yung mga kaibigan ko na nandiyan lang para sa pera at sa kasikatan ko. Well, that's life. Lesson number 2, your circle determines your ceiling. Surround yourself with people na 10 steps ahead sa'yo, hindi yung behind. Yung mga kasama mo ngayon is dapat yung nagpupush sa'yo to grow as a person financially and mentally. Yung mga friends na hindi dapat ang hihila pababa. Kasi nung nag-quit ako sa public eye, nawala yung mga users. Yung mga natira is yung mga totoong tao. Quality over quantity talaga. Kasi if you're in the top of your success, maraming mga lalapit sa'yo. Kala mo mga linta na hindi mapakali kung hindi nila mabanggit ang pangalan mo. Pero once na bumagsak ka, once na nag-quit ka, once may nangyari sa'yo, bigla na sila mawawala na parang bula. At okay lang yun kasi everything happens for a reason. Lesson number 3, success without purpose is empty. Dati, success for me, ang ibig sabihin sa akin nun, kailangan malaki ang bahay ko. Kailangan multiple cars, dapat may sports car ka. Dapat sobrang dami mong pera, dapat cash. At kailangan sobrang sikat mo, dapat lahat nagpapapicture sa'yo. Ngayon, na-realize ko, if you're not making an impact sa life ng ibang tao, you're just making noise. That's why, during may pahinga, is nag-start ako ng charity work ng quiet lang, na walang camera, walang lights, camera action. At totoo, I helped over 1,000 families during my pahinga. Mas fulfilling yun kaysa pa sa millions of views na nakukuha ko dati. And that's purpose. Lesson number 4, protect your peace at all cost. Ibig sabihin nun, kailangan mo magsimula na matuto, hindi lang sa pera. Mag-learn ka ng self-defense, boxing, muay thai, tactical shooting. Hindi para sa opensa o para mambaril ka, pero para sa protection mo at sa pamilya mo. Kasi once you have something na valuable sa ibang tao, you will become a target. Inevitable yan. Imposibleng hindi yan mangyari sa'yo, magiging target ka. Business will test your mind, pero life will test your survival. Kaya kung ako sa'yo, be prepared for both. Lesson number 5 is slow down to speed up. Alam ko medyo balo siya pakinggan, pero totoo yan. When I slowed down, I made better decisions, better investment, better partnerships, and sometimes, the best move is not to move at all. You just need to observe, learn, and then execute. Lesson number 6, mag-build ka ng sistema, hindi lang ng income. Kasi during my break, ang ginawa ko noon is I systematize everything. Ngayon, masasabi ko yung business ko can run without me. Dati dami ko sinasabi na kailangan yung i-automate, i-systematize, kailangan may document kayo dito, dapat may SOP, ganyan-ganyan. Totoo lahat ang mga yun. Pero
Masasabi ko yung knowledge ko about doon dati is very mababaw lang. Alam ko na mahalaga siya pero mababaw lang yung kaalaman ko noon. Pero once I found out yung totoong paano mo siya i-systematize, paano gumawa ng totoong SOP, paano gumawa ng mga tracking system, etc. etc. Doon ko masasabi na ayun yung pinakamasaya na ginawa ko during my break kasi I learned how to automate real automation na di na dahil sa AI or what. Yung totoong automation, delegation, yung totoong may tracking, may KPIs and everything. At yung masasabi ko masaya kasi ang goal ko is kahit mag-vacation ako ng kahit mga 1 month to 2 months is hindi babagsak yung sales ng business ko. Natagawa ko yon sa wakas. Kahit hindi ako nandoon 24/7, hindi bumabagsak ang business ko at tumataas pa nga siya. And that's the real freedom when you make money while you sleep. Kaya I created SOPs, hired the right people, automated the process to make more money sa business. At dahil dito, sa automation na to, is ito din yung naging rason kung bakit ko nabili yung house ko at yung mga cars ko. Full paid, no loan. Dahil sa system na ginawa ko. Kaya kailangan nyo i-systematize yung business nyo para makapag-focus kayo sa self-development nyo. Kasi yung iba, mayaman nga pero hindi sila physically fit at hindi din sila mentally okay. Lesson 7, character over reputation. Sabi natin na reputation is what people think about you, pero character is who you really are when no one's watching. So, during my 2 years na break, I built my character. Walang audience, walang validation, at totoong growth lang. At alam niyo ba kung ano nangyari? That's when I truly became successful. Kung itong mga lesson na to is hitting different sa'yo at nakaka-relate ka, please comment down below kung ano yung nakaka-relate sa'yo. At syempre, make sure mo nang panoorin mo ito hanggang dulo at mag-subscribe ka dahil sa dulo meron akong special announcement about my comeback projects. So ngayon ang tanong, bakit ako babalik sa content creation? Simple lang. God gave me this platform for a reason. Yung mga nagme-message sa akin na, uy, ano nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Namimiss ko na yung content mo. O yung mga lessons sa pinapost mo, nagbago ng buhay ko. Doon ako kumukuha ng strength to come back. Hindi ako yung pinaka-mayaman online. At hindi din ako yung pinaka-successful online. At di rin naman ako yung pinaka-inspiring online na makikilala mo. Pero I have valuable stories, real experience, at genuine lessons na makakatulong sa libong-libong Pilipino na alam kong kailangan nila. So ito na yung mangyayari ngayon na iba. Magagawa na akong content pero no more mask. Ipapakita ko na sa inyo yung totoong Franklin with flaws and all. Na bawas na yung flexing, bawas na pagmamayabang, more on teaching na tayo, and every content must educate people to be the better version of themselves. So ito na nga. Ito yung mga secret projects na binild ko for the past 2 to 3 years. Project number 1 na ginawa ko is Elevate. Ito kasi yung isa sa mga problema is nasa YouTube, TikTok at kung saan ka kumukuha ng mga advice. Minsan nagko-conflict sila, minsan it consumes your time tas wala pang clear path dun sa gusto mo mangyari. Kaya ang solusyon na ginawa ko is Elevate. Ang ginawa ko dito ay put 30 plus top Filipino instructors in one platform. Ito yung masasabi kong Netflix for entrepreneurs. Dito matututo from crypto to fitness to real estate to video editing. Ang dami mong matututunan dito. I spent 2 years building this program. Ang ginawa ko is kumuha ko ng mga beta users at refining the curriculum. At nung nilabas ko to sa public is marami na tumangkilik at maraming nakakuha ng value from this. Project number 2 is Brand Accelerator. First time ko to i-announce publicly kasi sa totoo lang, this is my exact system for building a self-funding personal brand. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hindi mo na kailangan gumastos out of your pocket para lang mag-hire ng inyong social media team. Your content pays for itself. Remember, I got 25,000 paid students sa program ko, 0 paid ads. Pure organic. Isipin mo yun. You do the math. That's 8 figures from organic alone. Bibigay ko dito yung step-by-step processes, templates, SOPs, everything I use. At ito ay para sa mga negosyante na gusto magkaroon ng personal branding. Project number 3 na ginagawa ko is Lazy Genius Podcast, babalik na, pero with a different format. Hindi na ito yung one-way interview lang. Gagawin ko is parang mastermind style siya. Magkakaroon ng real conversation with real entrepreneurs. Wala nang scripto, wala nang filter. Real talk lang. Yung mga intrusive thoughts na mga tatanong ko na hindi ko dapat itanong, itatanong ko pa rin talaga yon. Plus, we are building a real community. Magkaroon tayo ng mga local meetups, charity initiatives, at hindi ito about
fame or money. It's all about impact. At syempre, gumawa rin ako ng Lazy Genius clothing para sa mga fans sa mga Lazy Genius podcast natin. From nothing to millions, from spotlights to shadows, from ego to growth. Ganyan ang nangyari sa akin. If meron ako natutunan sa journey na ito yun. Fast success builds ego, slow success builds character. And yes, I built a 100 million peso business at nag-quit ako. Hindi dahil nag-fail ako, but because I need to transform myself. Yung 2-year silence na yan is hindi sayang. It was a preparation na binigay sa akin ng Diyos. And now, I am back. Different, better, and ready. And if ayaw nyo na makita yung mukha ko, okay na naman. Unfollow nyo ko, i-block nyo ko. Ganun naman kadali yun. But if this video open your eyes at na-feel mo na totoo ang sinasabi ko at nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko, subscribe to the channel, and every week, meron tayong weekly new video, new lessons from my journey. Real talk lang, walang bullshit. Comment down below kung ano yung pinaka-take away mo sa video na to at yung gusto mong video for the next week or etc. And remember, choose character over cash, choose growth over glory, and choose peace over profit. And yes, this is Franco Miano, and I'm back.